Good morning guys. Kasabong na sa bis ko nila, lalo na sa inyo ating mga followers, ating mga viewers, ating subscribers dito sa ating channel YouTube Kaliaw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, nandito naman ako sa isang kaparte ng ating manukan, magbigay ng mga kunting tips sa inyo tungkol sa kaalaman ko sa pag-alaga natin, sa pagpapalahi, lalong-lalo na sa mga sisiw pa lang na galing sa incubator, tinawag natin di-old. Ang di-old pala, ipapaliwanag ko sa inyong baguhan pa lang. Bago yan magpait o balahibo, siyempre pino yan, parang bulak pa ang balahibo niyan. Magpalit yan ng balahibo 1 month o kaya 2 months. Ang balahibo na yan hanggang pang 3 months. Pagdating ng 4 months, magpalit na magbalahibo pang 4 months hanggang aabot na ng 1 taon. Pagdating ng 1 taon, maglugo naman uli yan, magpalit naman og balahibo siya, buntot, magbibihis yan, lahat ng balahibo niya. Iyan namang ang dadalhin niyang kulay hanggang kung naabot pa siya ng 2 taon. Ganyan ang pagpalit og balahibo sa ating mga alagang manok. Pagkatapos, ang tinatawag naman na magulang na manok, kung ilang taon na yan, ganun din ang pagbihis, pagpalit og balahibo. Kung 6 na taon, naka-6 na rin yan nakapaglugon. Taon-taon, tuwing buwan, taon ng taglugon, magpalit og balahibo ang ating manok, nagbibihis og balahibo. Kailang karamihan kapag medyo gumulang ng ating mga manok, tulad nito kulay pula, may story ito sa process ko ito sa sweater at saka yung black. Yung black, ang ano nito, itim. Limbuyogin ang ina nito, yung original kong sweater na babae, kaya kulay-pula ito siya, mana sa inag kulay, pati pa adilaw pa. Pag gumulang ang isa ka manok, kung minsan kasi mamuti-puti na, mamatik-batik na yung balahibo niya. Pag maglugon yan, kung gumulang na, kung minsan magpabago-bago, babalik naman sa dati niyang kulay pagkapula. Walang pinagkaiba din yan sa ating nagmamay-ari. Kapag maedad tayo, tumanda na rin tayo, kung minsan magkaroon na din tayo puti-puti sa buhok. Yan ang totoo dito sa pagmamanok. Pero kung ang mga lahi talagang ganitong may historic sweater, karamihan talaga sa sweater, kahit bata pa lang, mga bandirado na yan, may puti na sa buntot. Yan ang linyada nga sweater. Tulad nito, lugon pa kasi ito siya. Itong paglugon niya, ito nga, ngayong paglugon niya pa lang, pang 1 taon niya, o yan, lugon. Wala pa yung lawin niya, ito pa. Pag humaba na ito, magkaroon na ito na bandira hanggang gitna ang puti. Kasi hindi ito lahat siya magiging puting-puti ang buntot. Kasi may story lang siya sa sweater, kasi ang ama niya nito yung black, limbuyogin. Ang pagkabandira nito niya, pag humaba na itong lawin niya na ito, tinawag og lawi, ito siya hanggang kalahati, kung minsan wala pa sa kalahati ang pagkaputi, tinawag og bandirado. Ito siya ngayon ang resulta sa pagmumukha ng anak ng sweater ko nga babae. Tapos ang ama nito yung black, alimbuyogin itim. Kaya ito pagpatunay ko rin sa inyong mga baguhan pa lang na papalahin ng manok. Sa katagal ko na kasi nagbe-breed ng manok, kung ano ang kulay sa babae natin gagamitin. Karamihan sa mga magiging anak niya, ang kalabasan sa mga kulay, halos kakulay sa ina. Tulad dito. Sa hindi na kabisado sa pagpapalahig manok, hindi nagbe-breed, hindi nila alam. Ang akala lang nila ito kulay pula. Pero ang pag-process ko nito, black ang ama nito, itim. Pero pulang-pula. Walang pinagkaiba rin sa sweater ng mga kulay. Ayan, diba? Pero may story na siya sa itim dahil ang ama niya itim na itim. May kapatid nga itong nag-isang babae na kulay itim. Sa dosing magkapatid nito nila na pina-incubate ko, kasi hindi ko i-stack ang mga itlog sa sweater kong inahin kasi may kaidaran na hindi ko na masyadong pinatagal pa. Pina-incubate ko na pag nung dumating ng 12 piraso. Sa 12 piraso ang nagpisa 11 piraso. 10 ito sila nga kulay pula, tapos isa lang ang pang-11 na naging sisiyo na kulay itim, babae pa. Ito dito sa pagpapalay. Kaya ang maibigay kong tip sa inyong mga baguhan pa lang,
kung ano ang gusto niyo na kulay, nakahiligan yung alagaan ng manok, kung magpapalahi kayo, kung gusto niyo yung dadaming mga kulay niya na kusunada niyo na mamanukin, babae talaga ang pinaka-importante na gagamitin natin. Kasi sa pangpalahi natin na lalaki, pwede kahit anong kulay yan, basta mga winner na mga linyada. Ang kalabasan sa mga anak niyan, sa ina na gusto natin na kulay padamihin. Tapos ang ama, kahit hindi natin kahiligan na kulay, ang pinagalingan din niya winner, kahit maging kakulay sa ina yan, maganda na rin ang performance kalabasan, ang resulta sa maging anak. Dahil winner ang ama niya. Kahit hindi kulay pula, basta winner. Tulad dito, ang ama nitong itim, black, winner. Itinaris ko sa kulay pula ko nga sweater. Ito na siya, kulay pula na ang anak. Yan lang. Sana mayroon kayong konting makulot-kututan ng kapwa kung mga mahilig mag-alagad manok, lalo-lalo sa mga baguhan pa lang. Na pinaka-importante, kung anong gusto niyo na kulay, na kahiligan, na padamihin niyo, babae talaga dapat ang gagamitin niyo na pang materialist. Di bali na lang sa lalaki, kaya na natin yan na kumukuha sa mga kaibigan natin na magmamanok din yung mga winner nila. Pwede natin na kiusapan na palahian natin ang inahin kasi para gumana ang mga kulay na yon, kasi yan ang gusto natin na mamanukin na alagaan. Yan lang, tinulis ko muna.